punta naman po tayo dito po sa isang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, di ba naging mainit po yung usapin ng Rigudon o muling pagpapalit ng liderato dyan po sa Kamara de Representantes para maisalba itong si Sara Duterte sa kanyang impeachment mga kababayan. So ngayon, ayon po kay Representative Bridon, panggulo lamang daw po kaya sa impeachment ni Sara Duterte ang umano'y Rigudon o kudita mga kababayan na posibleng mangyari dyan po sa Kamara para maiupo etong si Gloria Macapagal Arroyo at maisalba etong si Sara Duterte sa impeachment po niya mga kababayan. Pero nakakapagtaka po kasi dito, nilaglag pa ata ni Gloria Macapagal Arroyo eto pong si Sara Duterte. Kasi ganito ang nangyari dyan mga kababayan Di ba nung una tumakbo po ang kampo ni Sara Duterte sa Korte Suprema para pahintuin yung proceedings ng impeachment ni Sara Duterte dyan po mga kababayan sa Committee on Justice dyan sa Kamara. Pero bigo po silang makakuha ng suporta sa Korte Suprema. Kaya ngayon ang plano nila nag-iba at yun ay ang hikayatin na agawin ni Gloria Macapagal Arroyo yung speakership dyan po sa Kamara. Kaso nga lang ang problema, walang bilang. Walang sapat na boto at walang sapat na bilang para magawa nila yon. Kaya ang ending mga kababayan, inilaglag na lang ni Gloria Macapagal Arroyo allegedly etong si Sara Duterte. Bakit? Ito pakinggan muna natin itong kay Representative Bridon. Maugong na may niluluto manong kudeta sa Kamara pero tingin ng ilang kongresista, panggulo lang ito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, nababanggit ang pangalan ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na posibleng pumalit kay Speaker Bogie D. Ano ang reaksyon dito ng dating Pangulo? Jiggy, pinabulaanan nga ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo itong bali-balitang may recruitment efforts umano para palitan si House Speaker Bogie D. Doon sa mga naglabasan pong ulat, nabanggit na si Vice President Sara Duterte umano yung nagtutulak nga kay Arroyo para pumalit kay D. Pero umabot lang daw sa 30 kongresista yung sumuporta rito. Kasi mga kababayan, wala na talaga, no choice na itong kampo ni Sara Duterte kasi ayaw po talaga nila na mangyari yung time na magkakaharap si Sara Duterte at saka si Ramil Madriaga sa Kamara. Ayaw din ng mga kaalyado ni Sara Duterte na makita kung paano gisahin si Sara Duterte sa sarili po niyang mantika. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, takot na takot itong si Sara Duterte na harapin ito pong si Ramil Madriaga kasi pagka naisiwalat lahat ng alam o nalalaman ni Ramil Madriaga dyan po sa Kamara, automatic katapusan na po ni Sara Duterte yung katapusan na ng karir sa politika ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung maipipresenta pa ni Ramil Madriaga yung mga ebidensya na hawak po niya. Malayo po doon sa kailangang numero na 106 na po o 160. At kung babalikan lang natin, Jiggy, si VP Sara rin yung sinasabing nasa likod ng pagkakaluklok ni Arroyo bilang House Speaker kapalit ni dating Congressman Pantaleon Alvarez noong 2018. At sa isang pahayag, Jiggy, mariing itinanggi ni Arroyo na may planong patalsikin si House Speaker D. Hindi, siguro mga kababayan, ganito yung nangyari dyan. Kaya itinatanggi na po ni Gloria Macapagal Arroyo kasi nga hindi sila nag-succeed. Hindi sila nagtagumpay. Dahil nga 30 lang yung nakuha nilang suporta para patalsikin mga kababayan itong si House Speaker Bogie D. Diba kung matatandaan nyo, dumating pa nga yung time na nag-iikot-ikot yung mga yan para po makakuha ng suporta at maagaw yung speakership kay Congressman Bogie D. Kaso nga lang ang problema, hindi sila nagtagumpay. Kahit anong pag-iikot ang gawin nila mga kababayan, hindi pa rin sapat yung nakuha po nilang suporta. Kasi nga, kung titingnan nyo, kahit yung Duterte Block, dyan po sa Kamara, wala din naman bilang. Mga kababayan, kaya talagang ang ending niyan, bigo at bigo lang din sila na makuha yung suporta na yon para maagaw yung speakership. Dahil kung mapapansin nyo po mga kababayan, sino ba naman na mga matitinong kongresista ang susuporta kay Gloria Macapagal Arroyo kung ang alam nila kapag ka naging speaker to, wala tong ibang gagawin kung hindi depensahan si Sara Duterte sa kanyang posibleng pananagutan dahil nga may impeachment na nagaganap dyan po impeachment proceedings
na nagaganap dyan po sa Kamara laban po kay Sara. So anyway, ituloy pa natin. Raw ang kanyang tiwala at suporta sa liderato ni Jiggy. At kung si Vice President Sara Duterte ang tinuturo na sinasabi may pakanan tong umano'y kudeta sa Kamara, ay ano ba ang posibleng interest niya rito? Impeachment. Mapahinto. Sige, una sa lahat, sinusubukan pa muna natin kunin yung panig ni Vice President Sara Duterte pero hindi pa rin siya sumasagot hanggang sa mga oras po na ito. At tungkol dun sa tanong mo, Jiggy, alam naman po natin na yung Kamara ang may kapangyarihan at mandato bilang lower chamber of the Congress na mag-initiate at mag-impeach sa isang opisyal. Ito po yung tumidinig ngayon doon sa mga impeachment complaints laban kay VP Sara. Yung Kamara ang magdedesisyon kung may sapat na basihan para umusad pa po itong mga reklamo. Pagbobotohan ito sa plenaryo at kung makakuha ng numero, may impeach si VP Sara. Kita at may nyo. aakyat po sa Senado na siyang tatayong impeachment court. At kung sakali maaagaw mga kababayan, ni Gloria Macapagal Arroyo yung speakership dyan po sa Kamara mga kababayan, automatic ang magiging plano niya isalba ito pong si Sara Duterte sa impeachment. Yun po yung mangyayari dyan mga kababayan. Sa totoo lang, kaya pinipilit po talaga nila na sundutin o hilot-hilutin pa para makuha lang yung speakership. Kaso nga lang ang problema, sa 100%, 18% lang. O wala pang ang 18% yung nakuha nila mga kababayan na suporta. Anyway, ituloy pa natin. Bukod nga po doon sa usapin ng impeachment, usapin din ito ng political capital. Kung makukuha kasi ni VP Sara yung Kamara, malaking kawalan ito sa political capital ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Jiggy. Tama. At Marian, ano ang sabi ng liderato ng Kamara tungkol sa umuugong na kudeta na ito? Jiggy, wala pang pahayag itong si House Speaker D dito sa isyong ito pero pinabulaanan ng ilang kongresista yung napababalitang kudeta. Ayon po kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, maaaring pakanalang daw ito ng mga kaalyado ni VP Sara. Magsisimula na raw kasi yung aniyay bloodbath sa impeachment hearing sa April 14 at dagdag po ni Ridon nakapagtataka na lumutang itong usapin ng umano'y kudeta habang naka-long break ang Kongreso. Kung meron daw kasing gustong magkudeta, sa unang linggo raw ng sesyon ito dapat gawin kung kailan pwedeng magbotohan para nga mapalitan ang House Speaker. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Ridon. Tingin ko palipad hangin lang yun. Lalo't higit paparating na ho yung impeachment hearings. Parating na ho tayo sa exciting part, mga kaibigan. Pag lagi po nga meron talks of a coup, lagi pong merong talks, for example, challenging the health of the president. Pero inyo, sa Martes, mga kababayan, malalaman na natin kung talagang matutupad ba yung sinasabi ni Sara Duterte na bloodbath. O ang mangyayari, mga kababayan, baka maging poop bat yun. Kasi iiwas lang at hindi a-attend si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment proceedings. Anyway, ituloy pa natin. No? Parang, ano ho ito panggulo po ito doon sa pag-iisip din po ng mga House members. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Diba? Kasi mga kababayan, nasan ba yung yan. Ano ba yung sabi dito ni Congressman Tinio? Basahin natin Kasi kung titingnan nyo talaga, ang punot dulo lang naman niyang palipad hangin na yan, dahil nga para maisalba si Sara Duterte sa kanyang impeachment, mga kababayan. Kasi alam naman talaga natin na kahit magpalit ng kulay, ito pong si Gloria Macapagal Arroyo, talagang po yan, yung suporta po niyan ay nakakay Sara Duterte talaga, mga kababayan. So ngayon, sabi po ni Tinio, yung palit speaker sa Kamara, banta daw po yan sa impeachment laban kay Sara Duterte. Bakit, mga kababayan? So sabi dito, automatic kung ititiklop ang pagproseso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag napalitan ng kaalyado ng pangalawang Pangulo ni House Speaker Faustino Boji D. III. Sabi pa dito, ito ang nabatid kay ACT or ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa panayam ng abante sa gitna ng umuugong o pag-ugong muli ng kudita sa Kamara na itinanggi na ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative
Gloria Macapagal Arroyo. Kasi nga mga kababayan, pabor sa kanila yan. Kung sakaling maiuupo nila si Gloria Macapagal Arroyo, automatic mga kababayan, maititiklop nila o maisasamong tabi nila, maibabasura nila yung proseso ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Katulad ng ginawa, mga kababayan, ng mga panahon na si Chis Escudero yung nakaupo sa Senado. Diba ang ginawa nila mga kababayan, porket etong si Chis, pasimpleng didishat pala, ano ba ang ginawa nila? Pinatulog nila hanggang sa ibinaon nila sa limot yung impeachment ni Sara Duterte. Pagkatapos paasahin yung taong bayan na mabibigyan ng hustisya yung pagwawalda sa pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi pa dito, ito daw, basahin pa natin. Ay sa mambabatas kapag ka napalitan ng Speaker of the House, ay posibleng palitan din ang mga chairman ng mga komite kabilang na si Batangas Representative Jervil Luistro na chairperson ng Justice Committee. At dahil dito, posibleng maudlot o hindi tuluyang hindi itutuloy ang impeachment proceedings laban po kay Duterte, lalo na kung kaalyado nitong ipapalit kay nakapartido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Partido Federal ng Pilipinas, mga kababayan. So sabi pa dito, sa ngayon ay nasa huling yugto ng impeachment proceedings laban po kay Duterte. Sa nasabing komite, dahil iniipon na mga ebidensya laban po sa pangalawang Pangulo na gagawing basihan kung iaakyat ang kaso sa impeachment court o hindi, mga kababayan. So sabi pa dito, plano ng komite na maisalang ang kanilang pinal na report sa plenaryo ng Kamara at pagbotohan bago matapos ang first regular session ng 20th Congress sa June 5, 2026. Kung saan 106 ang kailangang boto para maiakyat ang kaso sa impeachment court o sa Senado, mga kababayan. So sabi pa dito, sa gitna ng pag-init ng impeachment case laban kay Sara Duterte, umuugong ang kudita sa Kamara kung saan base sa impormasyon ay ipapalit sa kanya si Arroyo na kilalang kaalyado ng pangalawang Pangulo. Gayunpaman, mga kababayan, tinanggi daw ni Arroyo ang nasabing issue. So ibig sabihin, ang ending dito, mga kababayan, ang House Speaker pa rin ay walang iba kung hindi si House Speaker Bogie D. At malabo nga pong mapalitan ni Gloria Macapagal Arroyo yan kahit ilang beses pa sila magsagawa ng kudita laban po sa speakership o laban po dito kaya Speaker Bogie D kasi nga wala silang sapat na bilang. Mga kababayan, alam nyo yung may sapat na bilang? Alam nyo mga kababayan yung may sapat na bilang? Yun yung mga boboto para ma-impeach etong si Sara. At maniwala kayo, may impeach yan sa pangalawang pagkakataon diyan po sa Kamara. Lalo na kung babaliwalain nila yung proseso na ginagawa ngayon ng Committee on Justice.